Good morning po sa ating lahat. Sige po. Lord, salamat. Salamat Panginoon sa oras na ito. Muli Lord, aawit kami para sa iyo, Panginoon. Samahan niyo kami, Panginoon. And in Jesus' name we pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan yung pong nasa mga tahanan, pwede pong sumabay sa aming pag-aawitan. Ayan, tara po. Tumayo po tayong lahat para magpuri sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord. Yes, hallelujah. Salamat, Panginoon. Tunay, Panginoon, na kayo lamang itataas namin, Lord. Dahil
Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Woo! Kaya na napakabuti po ng ating Panginoon. Thank you, Jesus. Ayan, good morning po. Ayan, malapit na ang Pasko. Ay, una pala yung ating Christmas party. Ayan, good morning po sa lahat. Bago po tayo mag-announcement, tayo po muna ay mayroon tayong special number, press na press from America. Yay! Thank you, Lord, sa buhay niya at Kyla. Amen. Good morning, church! Hello po! Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po ang panganay ni anak ni Wahoo! Mom po ako ni Shekinah and ni Catrice. Yan po, based po ako sa New York. I'm here for Christmas and New Year. Makikita niyo po ako around. Ayun po, gusto ko lang po maghandog ng special song para kay Lord this Sunday, kasi every day that we're with God, it's a beautiful day. Oh, 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 oh. Ooh, wake up and smile, 'cause it's been a while. It's been like a whole day since I thought you could hold me. Child raised strong in the faith, God, you are the refuge.
Thank you, Lord. Thank you po sa kay Ate Kayla. Thank you, Lord. Amen. Ayan, good morning po. Tayo po ngayon ay dadako sa ating announcement. Sino po ang pinagpala ngayong umaga? Amen. Lahat po tayo pinagpala dahil paggising pa lang natin is pagpapala na po yun. Ayan, hallelujah. Thank you, Lord. Ang ating hunger night po ay hungry for more of God's presence. Hunger night po, Lord. December 13, 2023, Wednesday, 6 p.m. Saan yan? Dito. Kaya, nawaano ko, talagang it's a beautiful day talaga. Amen. Ayan, next po. Ayan po yung Alpha Course. Tuloy-tuloy po yan pagkatapos ng preaching ni Pastor. Tuloy-tuloy na po yan. Yung gusto pong makinig, mag-stay lang po. Saglit lang po yan. Marami po tayong matututunan. Amen. Next po. Ayan. Malapit na po ang camp ng ating mga youth. Ayan. Malapit lang po yan. Dito lang po yan sa Baras. Ayan. Sino po ang excited dito? Ayan, marami po tayong mga kabataan na laging pinapadala sa youth camp. Thank you, Lord, sa lahat ng nagsusupport ng kabataan. Thank you po sa buhay nila, Lord. Ibalik mo po ng siksik, liglig at umaapaw. Amen po. Hallelujah. Ayan po yung mga hindi pa po naidadala yung ating alkansya. Pwede na po ninyong dalhin. Ayan. Meron po tayong CSB Family Christmas Party, December 17. Ayan. Thank you, Lord. Pwede pong magdala yung mga gustong magdala ng pang-raffle, pwede po. Kahit po ano, pwede. Ayan. At yung ating birthday kay Jesus, sa ano po yan? Sa Pasko po yan. Sa 24 po, yung ating best birthday gift kay Jesus. Ayan. Meron din po tayong yung BPI account, tapos meron pong GCash. At pag Sunday po, dito po tayo sama-sama maghulog ng ating ikapo. Sige po, tayo po tumayo at para madaling makabunot. Ayan, sige. Hallelujah. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, patuloy ko pong itinataas ang bawat isa, Panginoon, na magbibigay po ng ikapo para sa inyo, Panginoon, para po sa kingdom mo, Panginoon, O God. Lord, dalangin ko, Panginoon, patuloy mo po itong pagpalain sa kanilang buhay, O God. Lord, patuloy lang magalak ang aming mga puso, Panginoon, na magbigay sa iyo, O God. Lord, maraming salamat po doon sa mga giver, Panginoon, O God. Lord, tunay po, O Diyos, na ikaw lang nakakakita ng kanilang mga puso, Panginoon, O God. Lord, patuloy mo po silang i-bless, Panginoon, O God. Lord, maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. At meron pa po akong anniversary po ni Ate April at ni Kuya Sam. Ayan, happy anniversary po. God bless po. Thank you. Cause it's been a while. It's been like a whole day since I stopped so you could hold me. This child awaits, strong in the faith. Lord, you are the refuge that I can't wait to get to. Cause I can't let a day go, can't let a day go by without thanking you for the joy that you bring to my life. And ooh, there's something about the way your sunshine on my face. It's a love so true I can never get enough of you.
morning. Pakibati mo yung katabi mo. Good morning. Yan, sabi nga doon sa special number ni Ate Kayla, every day is a good day, a blessed day. Yan. Yung mga katabi mo, mukhang good day ba yung araw niya ngayon? Kung hindi, tanong mo bakit? Pwede ba kita may pag-pray? Ganun lang, pagka meron tayo nakakahalubilo at tingin natin hindi good ang kanyang day, ipag-pray natin, i-bless natin with our prayer, encouragement. Yan. Kasi nga, di ba, church so blessed, family, maganda makita sa atin na talagang kapamilya ka ng isang church na so blessed. May church so blessed, pero yung mga lumalabas sa labi, hindi nakaka-bless. Sabi sa katabi mo, hindi ka ganun. Yan Kaya kung di natin kaya sabihin na nakaka-bless, huwag na muna sabihin, Lord, turo nyo kung paano. Yan. Para laging beautiful day. Amen. Yan. So, countdown na tayo. So, today is, December 10. Yan. So, 15 days na lang. Palakpakan natin si Lord. Mga 15 days na lang, i-commemorate natin yung kanyang birthday. Again, commemoration siya ng kanyang kaarawan. And we have been reflecting to prepare our hearts for the Lord. Last Sunday, pinag-aralan natin, tinignan natin how to prepare our hearts. Diba? Ngayon naman, may titignan naman ulit tayo. Ba't natin kailangan ihanda yung ating mga puso? Again, sa mga nasa YouTube, yan, welcome po sa ating Sunday worship service. We pray that the Lord touches you even if recording ito. Parehas lang naman ang anointing eh. Yan, sige. So, lahat ng mga handa, sabihin natin, Lord, dito na ako. Sige, let's pray. May late daw. Mahirap sabihin niya, dito na yung the late ate ganito, the late kuya ganito, bakit ganun, Amen. Talagang beautiful day, masaya lahat. Let's pray. Thank you, Father. Thank you for the joy you created us, Lord, perfectly, wonderfully, and you created us, Lord, to have that feeling of joy, Lord. Hindi lang po sadness, hindi lang po anxiety, joy, Lord. And thank you, Jesus, because of your victory on the cross, we can have joy in our hearts na walang side effect. Hindi po fake joy. And we thank you, Holy Spirit, because you make that joy a fruit in our lives. Kaya ngayon, as we continue to reflect, as we go near the commemoration of the birthday of our Lord Jesus Christ, teach us to have a heart that is very sensitive and aware of the presence of our Lord Jesus Christ. Teach us how important it is to recognize our Lord Jesus Christ in our midst. That's our prayer in Jesus' name. Amen, amen, amen. Yan. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Mahalaga, mahalaga na handa ang puso natin. Bakit natin hinahanda natin? Para tayo ay matutong makilala o recognize. Makilala si Jesus sa ating kalagitnaan. For all we know, we are attending 52 Sundays in a year sa ating service, pero we don't recognize Jesus na sa kalagitnaan natin. We don't recognize Jesus is with us pag uwi natin. Hindi natin ma-recognize si Jesus nasa trabaho natin, si Jesus nasa school natin, si Jesus nasa bahay natin. Yun ang pangarap natin, yun ang ating heart, that let there be heaven in our homes, not just in the church, but in our homes. At pangarap natin, every family, na heaven yung kanilang, heaven is experienced in their homes. Ang susi dyan is we learn to recognize Jesus. Ngayon, kung di natin ma-recognize, magandang reflection yan, ba't di natin ma-recognize ang kanyang presence? Yan. So, again, let's go back to the beginning of the gospel. Luke chapter 1, verse 39 to 45. So, yung context ito, so the angel Gabriel announced sa forerunner. Ano yung forerunner? Siya yung unang papadala para ihanda yung daanan ni Jesus, yung kanyang way. So, nakipagtagpo siya kay Zechariah at nabuntis yung asawa ni Zechariah, si Elizabeth. And then after nun, nagpakita ulit si Gabriel kay Mary, yung mother ni Jesus. Yan, announcing na ikaw ang napili na vessel ng tagapagligtas. Yan, and after that, yan, tinanggap ni Mary yung assignment na by faith. Paano mangyari yan? Dalaga pa ako, wala akong asawa. Although I'm engaged
Yan, sinabi nung angel, nothing is impossible with the Lord. Ito yung mangyayari. You will be filled by the Holy Spirit. Yan. And you will bear the Son of God. So, yan. So, tingnan natin. Luke chapter 1, verse 39 to 45. Sabi rito, at that time, Mary got ready and hurried to a town in the hill country of Judea, where she entered Zechariah's home and greeted Elizabeth. Magtataka kayo, medyo malaki na yung tiyan ni Elizabeth. Kasi ilang buwan na rin bago nagpakita si Gabriel, kaya mas matanda si John the Baptizer, yung pinsan ni Jesus. So tingnan niya, when she entered Zechariah's home, she greeted Elizabeth. Yan, she greeted, binati niya. At ito yung kaganapan. When Elizabeth heard Mary's greetings, the baby leapt in her womb. Ng mga nanay, sino nakaka-relate dito? Yung sumisipa yung bata. Pero nasubukan niyo naman na tumalon. Na tumalon. Bago pa yung ginamit na word dito, tumalon, leapt in her womb. And Elizabeth was filled with the Holy Spirit. In a loud voice, she exclaimed, "Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear." Ayaw. Ganun, ayaw. But why am I so favored, magalaw ba? That the mother of my Lord should come to me. As soon as the sound of your greeting reached my ears, the baby in my womb leapt for joy. Blessed is she who has believed that what the Lord has said to her will be accomplished. And Father, we are blessed by hearing and, Lord, recalling your word. Bless us some more as we have a new revelation of this word. In Jesus' name, amen, 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 amen. So yan na, dumalaw na si Mary, the mother of Jesus, sa kanyang pinsan si Elizabeth, na nakita nga rito, nag-fellowship yung dalawang buntis. Nag-fellowship yung dalawang buntis. At maganda yung nangyari. Bakit? Una, yung nanay, ito yung pagtatagpo ng dalawang nanay. Yung nanay, na-recognize niya na ito yung pinagpala ng Diyos, ito yung chosen. Tapos yung baby, sa kanyang sinapupunan, na-recognize yung daladala ng kanyang tita. Tita niya kasi, napagpinsan kasi. Uy, ito yung chosen na Messiah. And nag-respond. So makikita natin dito, napakalaga na we recognize, na we learn to recognize. Yan, Christmas in, Christmas out, how have we recognized that this is the day, bagamat hindi siya yung exact date, no? Even though this is not the exact date, kasi maraming nagko-contest, biro yan December, kasi kung tinitrace nila, mga ganitong time yung lumalabas yung mga shepherd, so mainit ang panahon yan, hindi malamig. So regardless, ang maganda nito, the value or the symbolism of the event, which is, pinanganak si Jesus at one point in time. No, he took the pain, and the discomfort, no, of taking our form. Imagine, 9 na buwan sa sinapupunan, and then dinaanan niya yung toddler, dinaanan niya yung preschool, dinaanan niya yung adolescent, dinaanan niya yung adult. Di ba kasi nung nag-minister siya, adult na siya eh. Yung adult, 30 years old. So yun yung significance. Again, babalikan ko. Ilang taon na ba tayo? Ako, I've been alive since 53 years na. So 53 years, Sunday in, Sunday out. Yan. And then I became a Christian. So nabago na yung panahon. Dati ang tingin ko sa Pasko, ang bida yung lalaking mataba na nakapula. Diba? Sino rito nakapagsabit ng medyas? Medyas. Ano sabi sa inyo? Sino maglalagay ng regalo ron? Si Jesus? Hindi, si Santa Claus. Tataka nga ako, bakit lalaki? Santa pa nga, hindi Santa Claus no? Yan. Santa Claus ang bila. Kahit sa commercial, makikita mo no? Makikita natin na Santa Claus ang behold, when I became a Christian, bagay, nag-serve muna ako sa church. Pero maski nagsiserve ako nun sa church, sa Kristan po si pastor noon, sino hindi pa nakakalam noon? Hindi pa din ganun no? I only recognize Jesus na nagbayad siya sa kasalanan ko. Pero mas nare-recognize ko lang siya pag mahal na araw. So ang recognition pag Pasko, pinanganak siya, masaya, lahat ng tao, generous, lahat ng tao ay mapagbigay, ayan, masaya talaga. Pero we really recognize what is that day called Christmas Day, the Nativity, the birth of our Lord Jesus Christ.
So ihanda natin yung ating mga puso, and then after, ba't natin hinahanda? We need to prepare our hearts so that we can recognize. Bakit? A heart that recognizes Jesus can make the appropriate response. Yan yung una. Kaya napakahalaga na ma-recognize natin siya. Nang sa ganon, yung ating kilos, yung ating tugon, tama, angkop. Sabi mo, angkop. Or in English, appropriate. Yan yung ibig sabihin niya. So makikita natin dito, when Elizabeth heard Mary's greeting, the baby leapt in her womb. So na-recognize ng kanyang anak na si John sa kanyang sinapupunan. Binati siya ni Mary, uy, natuwa siya, uy, binati ako nung nanay ng aking ibibida kasi siya yung forerunner eh. Di ba? So anong nangyari? Nag-respond siya. She was filled with the Holy Spirit and in a loud voice, she exclaimed, blessed are. Tingnan niya, binless niya yung nanay, and then binless niya yung nasa sinapupunan ng nanay. Sabi nga ng ibang mga theologians Elizabeth was filled with the Holy Spirit to make a prophetic declaration. Sabi mo nga, prophetic declaration. Yan, hindi niya na, uy, pregi ka, di ba? Pag may nakikita tayong buntis, ang inaano natin agad lalaki yan, bakit? Kasi yung yung itsura mo di ba? Babae yan, bakit? Blooming ka, di ba? Ganun, hindi niya ginanon. Ang ginawa niya, blessed are you, sabi niya, among women, and blessed is the child that you will bear. Yan. So ang response ni Elizabeth ay something that blesses, although binalik lang naman niya pero yung response siya, makikita natin, it was filled with excitement. Diba? Alam ko excited tayo sa Pasko, pero sana tama yung dahilan ng ating excitement. Okay? So yung mga nagtatrabaho dyan, malamang excited kasi 13 month. Na-receive nyo na ba 13 month? Pag na-receive na, hindi na excited yan pagdating ng 25. Yung iba naman excited kasi may exchange gift. Pag Pasko po, nandun kami kala Ate Len, something we are excited din, yung pag-exchange ng gifts. Pero, that's good. Pero, bakit naging posible? What made it possible for us to do those things? Simple lang, pinanganak si Jesus. May okasyon. Diba? Yun ang dahilan, kaya may exchange gift. Yun ang dahilan kung bakit traffic, may Christmas party. Diba? Dapat makita natin yan. Ito yung dahilan. Pansinin niyo po, ang baba ng dollar ngayon. Bakit? Yung pasok ng remittance. Talagang iba yung daloy ng pera pagdating ng Kapaskuhan. Nga lang, Pastor, mahal nga ng lechon. Napanood ko sa TV, mahal ng lechon, Tapos November pa lang, nababahala na yung mga taga-DTI, bakit tumataas daw yung mga Noche Buena item. Sino rito nakapag-grocery na? Wala pa nakapag-grocery. Wala pang bonus. Bonus ba o ubus na? Yan, Sige, darating po yan in Jesus' name. Ayan, makaka-receive ka ng bonus. Pastor, wala naman akong trabaho. Di mas matindi, may bonus ka, walang trabaho. Pero yan, her response was that of excitement and honoring. Everyone say, honoring. Pinarakalan niya, and one that blesses. Yung source o yung dahilan ng kanyang excitement. So here, when we recognize the presence of Jesus, ibig sabihin nito may angkop at tamang pagtugon. Yan, may tamang katugunan. May tamang katugunan. Naalala ko yung nabasa kong story about yung isang temple or isang community yun isang religious community doon. Minsan kahit religious community, hindi nagkakasundo-sundo. Yung mga pamilya, may iringan, may sabihan ng hindi maganda sa isa't isa, hindi nagtutulungan, mga ganon. So minsan may dumalaw sa kanila na isang mas senior na galing sa ibang monastery. Napansin. Itong dumalaw na ito, the person who visited them, kilala siya na anointed, sabi sa kanila, nararamdaman ko dito darating dito ang Messiah. Hindi alam bakit isa sa inyo. Nandiyan na. Alam niyo nung nalaman nila yon, nagbago yung pakikitungo nila sa isa't isa.
no? Yung dating masungit, bumait, no? Yung dating hindi pinapansin, ba't tinutulungan namin? Kasi baka ito yung Isaiah eh. No, baka ito yung promise na darating. Nagbago. So they started to treat each other well. Because of the expectation na baka ito yun eh. Sabi kasi baka nandito na eh. Okay? So makikita natin na pagtama yung ating pagkilala, magiging tama yung ating pagtugon. Ngayon dito po sa Church of the Styra, hindi ko na kailangan sabihin na baka isa sa atin ay si Jesus. Kulto yun. Pag sinabi ko, ako yun. Pero pwede kong sabihin with boldness and conviction na each of us bear the image of God. Tama po ba yun? Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Ginawa yan sa wangis ni Lord. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Bayad yan ng dugo ni Jesus. Bawat isa sa atin, ito, lamang ako bakit isang timbang dugo ang binayad sa akin ni Jesus. Ikaw, isang baso lang. Hindi, no? We are paid with the same blood of Jesus. We are paid by the life of Jesus, tinubos tayo. Kaya sana ma-recognize natin yon, no, ma-recognize yon. Kasi pag walang pagkilala, wala pong pagtanggap. Nung panahon ni Jesus, tignan nyo, ang unang nakarecognize sa kanya, foreign na mga wise men pa. Di ba sa Matthew, no? Sa Matthew chapter 3, yung dumalo sa kanya, wise men. Hindi 3 kings yun hindi lang 3 kings. Tayo kasi 3 hari, no? Naalala ko yung kanta na si Kristo isilang may 3 haring nagsidalaw. Hindi lang po 3 hari yun, wise men. Bagay, 3, no? Plural yun men pa rin. Pero tapos tignan pa natin tapos sino pa yung dumalaw sa kanya nung pinanganak siya sa Luke chapter 2 naman. Okay, Luke chapter 2, nung pinanganak naman si Jesus, Luke chapter 2 ba 3, sino yung unang dumalaw? Mga shepherd. Why? Kasi yung mga tao din, they fail to recognize Jesus. Bakit iba yung paghahanda ng puso nila? Ang pinaghahandaan nila, warrior king. Ang pinaghahandaan nila, yung kasing sinabi sa scripture, masyado silang na-traumatize. Bakit? Sinakop sila ng iba't ibang bansa. Sinakop sila ng Persia, sinakop sila ng Assyria, sinakop sila ng Mesopotamia, Babylon, yan. Then sinakop sila ng Greece, mga Greeks, at ngayon Romans. So maraming nangyari. At bago pa yon, yung unang-una, sila ay na-enslaved sa Egypt. Kaya kumbaga, ang tugon nila kailangan mighty yung darating. Isang magpapalaya sa atin na may hukbo. Yun ang tingin nila, hari. Okay? So they fail to recognize Jesus. Hindi nila matanggap na ito. No, ito yung hari. Teka, kanino bang anak? Kaya nga tanong, di ba anak yan ni Joseph? Nung gumagawa na siya ng himala. And sa Hebrews, sinabi ng sulat ng Hebrews, hindi siya matanggap bilang priest. Bakit? Hindi naman siya galing sa lahi ng mga Levites. So, ganon. They fail to recognize. Kaya nga, nabanggit ni John, sabi niya sa John chapter 1, verse 9 to 11, sabi niya, the true light that gives light to every man was coming into the world. He was in the world, itong sakit though the world was made through him, the world did not recognize him. Mga kapatid ng Church of Bless, Taytay, family, far be it that we gather here but we fail to recognize Jesus in our midst. Far be it sana na when we pray, na quiet time natin sa kanya-kanya mga bahay, we fail to recognize the presence of God. Bakit? Kasi naging routine na lang yung ating prayer time, naging routine na lang yung ating quiet time. Okay? So pag routine na yung ginagawa natin, ibig sabihin, we do it in compliance. Kasi sinabi, kailangan mag-quiet time. We will fail to recognize. Pero minsan, mabuti ang Diyos, ginagamit niya rin para makilala natin siya at ma-recognize. Yan. No, pero the first things first, learn to recognize and be aware of the presence so that we can respond. Anong susi? For us to recognize the presence of God, ang susi po dito ay Holy Spirit.
So makikita natin when Mary greeted Elizabeth, lumukso yung bata, and then nag-respond si Elizabeth. Elizabeth responded. Before she responded, sabi ron, she was filled with the Holy Spirit. Therefore po, the Holy Spirit helps us recognize and respond properly to the presence of God. Yan. Kaya napakahalaga that we ask the Holy Spirit, fill me, open my eyes, make my heart sensitive, make my heart responsive. No, napansin, pagka nagpe-pray ako, Lord, gawin niyo po yung puso ko responsive. Kasi yung pusong matigas, hindi nare-recognize, hindi nakakatugon ng tama. Hindi nakakatugon ng tama. Yung mga matatalinong tao ng panahon ni Jesus, ang kanyang description, their hearts are so hardened. Kaya hindi sila makatugon. Hindi nila matanggap yung bagong teaching na napansin ng mga tao. Anong teaching ito? No, bago, teaching with authority and power, display of power, hindi matanggap ng mga authority. Bakit? Ang tigas ng kanilang puso. At sinabi po ni Jesus yan, Jesus said, yung secret ng kingdom, tinago sa kanila at ni-reveal sa inyo. Yan. Sino yung mga inyo? Sino yung mga kausap niya? Yung mga karaniwang tao. Pero, receptive. Okay? So, Elizabeth blessed Mary and the child. So, sa womb, pinless niya. Yan. And Elizabeth praised Mary for her obedient faith. No? Sumunod siya kahit na hindi niya naintindihan. So magandang tanong dito to reflect, ano ba yung dala ng presensya ng Diyos sa buhay natin pag dumarating? Kasi that is the effect on Elizabeth. Nung dumating si Mary, dala-dala niya si Jesus sa sinapupunan niya. Ang effect niya, na-bless yung kausap, and then nag-respond with praise, nag-respond with joy. Diba? So tayo sa buhay natin, ano kaya? Ano kaya? So natin malaman yon, the Holy Spirit will tell us. Amen? So John 16, ito yung, si Jesus mismo nagsabi, Jesus Himself, siya mismo nagsabi, told His disciples, but when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own, He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. What is yet to come. He will bring glory to me by taking what is mine and make it known to you. Again, now when we recognize Jesus, because our hearts is prepared, we make the appropriate response, yung tamang tugon. Respeto ba yan? Paggalang? Ano ba? Pagpapakumbaba? Pagpupuri? Kagalakan? Diba? Kagalakan? No? Pagsunod ba yan? Pagdating natin doon, hindi tayo sumusunod, disobedient. So nung na-recognize natin, nabago, naging masunurin bigla. And the Holy Spirit will teach us. Kaya napakalaga, let us ask the Holy Spirit to fill us always. Kasi when He fills us up, He will align our hearts. Okay? Tingnan niya, yung puso ni Elizabeth, matindi rin nangyari kay Elizabeth eh. Diba? Ano na sila eh, senior years, baka menopause year na nga eh. Kaya malaking bagay na buntis siya ng old age. Although, di ba kasi nakakabasa sa internet, yung may matanda ng anak na, hindi ko lang alam kung gaano ka yun. 70 po ba yung edad, yung pinakamatanda? O, di ba? Pero palagay nyo na ganun si Elizabeth, malaking bagay, pero may parang wala. Buti nga, wala nagsabi yung 70 ng, uy, ano ba yan? Baka miracle ano yan Pero ito, when the Holy Spirit fills us up, the Holy Spirit will align our hearts. And pag inalay niya yan, pupunuin niya pa yan para umapaw in response to Jesus. In response to Jesus. Ulitin ko, bago ko iwan to, may isa akong karanasan. Napakalaga we recognize Jesus. Naalala ko, may inatinan kami nila Pastora Josie noon sa isang church ba yun, gathering. Di pagdating mo, magre-register ka. So nakatayo na kami, hindi pa pastora si Pastora Josie noon, Ate Josie pa lang siya noon. Saan pa siya? Re-register kami. About ano yata yun, high impact church na training. So register kami.
Nung andun na kami, nakatingin ka, nagpepintuan yung nasa registration. Sabi, hello. Ano ka, hindi ka pinapansin. Alam mo kasi pag napunta ako, hindi naman ako nakabarong, hindi naman ako naka-forma. Okay? So, polo shirt lang yata suot ko noon eh. Polo shirt. Baka nga lumang polo shirt. Ganun sila. At sige, dyan po, so, register na lang po kayo dyan. Okay. Isulat naman ako. Sinulat ko, never ko pong sinusulat pag nagre-register ako, kahit saan gawain, PTR. Anong PTR, Pastor? Ano po yun? Initials, Pastor. Lalagay ko lang po pangalan ko. J. Nakatingin sa akin si Ate Josie. Pastor! Nung narinig nila, ay, Pastor ho kayo? Alam nyo, kitang-kita mo talaga 180 degrees yung pagpalit ng kanilang pakikitungo. Attentive, with respect, ano pa ba? Well, wala na lang, masahe yata eh. Masahe. Hindi naman ako naghahanap ng VIP treatment po. Pero kita niyo po yun, ngayon i-connect natin, what if we recognize the presence of Jesus? It could be, magbabago yung ating disposition. It could be, hindi lang magbabago yung disposition natin, magbabago yung ating desisyon. Magbabago yung ating pananaw, magbabago yung ating pagkilos. If we recognize Jesus in each of us, magbabago po on how we treat each other. Hindi lang pagpasko. Kaya ito yung maganda significance of Christmas eh. Christmas should always remind us, recognize Jesus. Nung umalis siya, sinabi niya, Lo and behold, I will be with you. Diba? Kaya nga, bawat isa sa atin towards Christ-likeness. Iba-iba lang nga po yung level of Christ-likeness natin. Pero ang halaga natin ay buhay ni Jesus. Kaya first things first, why we need to recognize Jesus para makatugon tayo ng tama. Makatugon tayo ng angkop. Amen? So sige, palapakan natin ang Panginoon. Next, a heart that recognizes Jesus, okay, understands His significance. At tignan nyo rito, but why am I so favored that the mother of my Lord should come to me? Verse 43, and pinaliwanag na ni Elizabeth. And then Elizabeth ended it with, blessed is she who has believed that what the Lord has said to her will be accomplished. Pinagpala ang taong naniniwala na mangyayari ang sinabi ng Diyos sa kanya. Yan. Dito, Elizabeth referred to Jesus in the womb as Lord. Tingnan nyo blessed is he. No? Blessed is she who has believed that what the Lord has said to her will be accomplished. Pero bago yan, tingnan niyo yung address niya, the mother of my Lord. Hindi niya sinabing the mother of my nephew to be, or the mother of my niece to be. Noon kasi hindi pa uso yung hindi pa uso yung, ano yung tawag doon, yung gender reveal. Pero ni-reveal na ng Holy Spirit parang lalaki ang anak niyo. Okay, dito hindi lang ni-reveal yung gender, ano pa ni-reveal? Yung kanyang posisyon. Siya ay Lord. Alam mo, nung panahon nila, pag ginamit mo yung salita ng Diyos, ang hindi nag-iisip, binayolate mo yung isa sa commandment niya, pwede patayin. No, kaya isa yung sa kaso nila kay Jesus, he blasphemed the name of the Lord by claiming na ako ay anak ng Diyos, equal kami. Pero dito makikita natin na Elizabeth referred to the child in the womb as Lord. And sa Gospel ni Luke, 25 times ginamit ang salitang Lord. Panginoon. Na Panginoon, hindi Panginoon. Panginoon. Ngayon, kung babalikan natin yung context ng salitang Lord, ang equivalent word po niyan in Hebrew, I think, is Adonai. Kasi, napakasagrado, ayaw nilang banggitin yung pangalang Yahweh, YWH. Kaya gumawa sila ng equal term, which is Adonai. Pwede rin Elohim. Lord, kaya capital L yan Okay, Lord. Hindi yan yung Panginoon na amo lang, kundi Panginoon equal, addressing God. So dito makikita natin na alam ni Elizabeth yung kahulugan nung bata sa sinapupunan ng kanyang pinsan. And here we go. Kanina, may tamang pagkilala dapat para may tamang pagtugon. Dito naman, may pagkilala sa kahulugan.
Ano ba yung kahulugan niyan? Ano yung significance ng bata dyan sa sinapupunan? No? Anong significance? Take note ha. Take note dito yung pagmamahal ng Diyos. Bakit? Yun yung kahulugan nun eh. Sobra kaming mahal ng Diyos. Tignan mo. Tinake niya yung form namin para kami iligtas. Pwede naman siya magpadala ng anghel para iligtas kami. Pero siya mismo bumaba at dinaanan niya pa yung dadaanan namin. No? From childhood, from infant, childhood, adolescent, adult. Diba? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Kilalanin natin yung kahulugan ng Kapaskuhan. Ang kahulugan ng ating si-celebrate sa December 25 ay yung sobrang meticulous na pagpaplano ng Diyos para tayo ay tubusin. Yung sobrang meticulous na pagpaplano ng Diyos, it took some time, thousands of years, yung meticulous plan niya. Nagpadala siya ng mga prophet, nagpadala siya ng mga mighty men and women, in-encourage siya yung isang bayan na nadi-discourage na. Ganun kami tikuloso. Ganun kami tikulos yung plan niya. Bakit? Mahal niya kasi tayo. John 3:16, God so loved the world. Ganun niya kamahal. Meticulous yung planning niya. Hindi yung basta naisip lang. Hindi siya mema. May maisip kami kaya maligtas to. Ito gagawin ko. Diba? So, and here we can see yung significance ng event, interaction ng dalawang nanay who were recipient of God's goodness. Yan, anong daming kahulugan. Okay? Sa Bible po, ang daming mga symbolism that we can study to find out the significance. Hindi lang yung dito. Okay, so binate, ano yun? Hindi siya. Dito makikita natin, yung maghahanda nung dadaanan ni Jesus, nagtagpo sila nung kanyang paghahandaan. Di ba? The forebearer met the Messiah sa sinapupunan. Okay, nagano sila. So, kahulugan, yung kahulugan nitong event na to. Alam ko na, ikikwento ko na po sa inyo yan. Sa mga Pilipino, iba po, marami tayong mga pagpapakahulugan eh. Madali tayong, ito yung kahulugan nito, di ba? Sample, pag may nakita ang puting buhok, ano kahulugan nun? Senior yan. Di ba? Ako, ang daming beses ko na po na binigyan nila ng kahulugan yung puting buhok ko. Yan, naalala ko nung bago pa lang yung pandemic, punta ako sa Novo sa Antipolo, ayaw ko papasukin ng guard. Hindi ako senior. Di po ba? Sorry po. Naingit nga ako kay Kuya Mac eh. Kasi si Kuya Mac ayaw din papasukin sa BGC eh. Kasi akala naman minor de edad siya. Dapat ganun. So, ganun Ganun ang Ito nga ang latest eh. Nag-deposito ako sa bangko eh. Binigyan ako ng guard eh. Habang nagpipilap, may senior ulit. Kasi may puting buhok. Tapos nakaupo na ako. Okay, next senior. Bahala kayo. Nagkapaus-paus yung teller, senior, next! Nakatingin. Tapos tinitignan na ako ng mga katabi ko, senior na raw. Pero kidding aside, we put significance on things. Puti, significance yan, igalang. Paano igagalang? Paunahin. Diba? Minsan masarap din, Kasi naalala ko sa LRT nung reunion kami ng mga classmates ko sa doctoral. Galing kaming MOA, LRT kami. Haba ng pila. Dito na. Mga kasama ko, yun naman, mga kasama ko senior talaga, mga classmates. Basta sumama ka na. Hindi sumama ka na, mukha ka naman senior eh. Dire-diretso kami. Dire-diretso, di sila, privilege na eh. Pagpasok na naman, tuloy-tuloy na naman. Pagpasok, siksikan sila, doon kami sa may maluwag na tren. Bakit? May pagkilala sa kahulugan. Kahulugan yung puti na yan, sila ay dapat respeto at uugod-ugod na. Yan na naman, ugod-ugod tingin sa amin. Hindi, respeto yung kanilang old age. Di ba? So yun, pagkilala. Pagkilala. Dito, ano yung significance na sana makita natin doon sa pagtatagpo ng dalawang nanay? Na may dalawang sanggol na mahalaga ang papel na gagampanan para sa ating kaligtasan. Ito una po, napaka-pribilehiyo. It is a privilege to be chosen by God to be part of His plan.
Pag pinili tayo ng Diyos, isang pribilehyo yan. Ito po, I will always emphasize this. Ministry is not a right. Ministry is a privilege. Ako, nanginginig po ako bilang pastor kasi alam ko, yung responsibilidad ko bilang pastor, hindi yung karapatan kasi nag-aaral ako kasi ganito. Hindi, isang pribilehyo ibinigay sa akin ng Diyos. Okay? So yun. So ito, pribilehyo na magdala sa sinapupunan ng forerunner na maghahanda ng dadaanan ng Misaya. Pribilehiyo na dalhin sa sinapupunan yung Misaya, yung tagapagligtas, yung tutubos sa kasalanan. It's a privilege. There are times, no, maraming panahon, we think, no, naiisip natin na tayo ang pumipili sa Diyos. Oh, Lord, sumagot ako sa tawag. No. Diyos ang pumipili sa atin. Siya nagbibigay ng pagkakataon sa atin. Diba? Yung mga nagtatrabaho, nag-apply ako, qualified ako. Hindi, kung hindi binuksan ni Lord yung pagkakataon para makapaghanap buhay, hindi tayo makakapaghanap buhay. Kung hindi binuksan ng Diyos yung pagkakataon para makapag-aral, hindi tayo makakapag-aral. Okay, so ito, balik tayo. Yung significance ng birth ni Jesus. Recognize that Jesus came. At nung dumating siya, no, people, konti na nga nakakilala ng kanyang significance. Hanggang sa kamatayan nga niya konti lang. Luke chapter 2, verse 9 to 11. Tignan niya, but the angel said to them, do not be afraid. Sabi niya, I bring you good news of great joy that will be for all people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Ayan yung privilege na binigay kay Mary. Okay? Na ang dala-dala niyang sanggol, Savior. Ang dala-dala niyang sanggol, Christ, anointed Messiah. Diba? At si Elizabeth naman, ang dala-dala niya, siya yung maghahanda ng daraanan ayon sa prophecy ni Isaiah. Ayon sa prophecy ni Jeremiah. Yan. So yun. So pribilehiyo po na tayo ay mapili. Pribilehiyo. At pribilehiyo din po na tayo ay pinipilit abutin ng Diyos. Not through other people. Yan. So dito makikita din natin ano ba yung significance ng kanyang kapanganakan o yung pagbubuntis sa kanya. Ito. Jesus has a significant place in God's salvation plan. Lagi po natin aalalahanin, napaka-importante ang ginampanan ni Jesus sa salvation plan for us. Napaka-importante. John chapter 1, verse 29 to 30. The next day, John saw Jesus coming towards him and said, "Look, the Lamb of God." Kasi kailangan, para, di ba, ang atonement sacrifice, isang lamb without blemish. So si Jesus pala yun. Now, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Sabi ganon. And then, tignan nyo pa yung pag-place ng significance ng pinsan niya. This is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me. Nakinilala ni Paul when he wrote to the Colossians, for he rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption, yan, the forgiveness of sin. Ano yung significance nung pagdadalang tao ni Mary? Ano yung significance? Ang Diyos, He took that pain. He took the discomfort, the inconvenience to take our form. Bakit? Kasi bahagi yun ng plano ng Diyos para tubusin tayo. Bahagi yun ng plano ng Diyos para makipagkasundo tayo sa Kanya. For us to be reconciled to Him. Para mangyari yung John chapter 1 verse 12, to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children. No, children. So yung sirang relasyon natin, naibalik na. Okay, naibalik na. Di ba? Kaya nga, yung dati hindi makapasok sa presensya ng Diyos, ngayon pwede na. Sabi mo, pwede na. Di ba? Kaya nga pwede na tayo lumapit sa Diyos ng may kapakumbabaan, pero may confidence. Bakit? Pwede na. Dahil sa ginawa ni Jesus. At dito makikita natin na tayo, mula sa hindi magandang kalagayan, dinala ni Jesus sa napakabuting kalagayan. Or from a place of discomfort, despair, darkness, we are now moved into
something good, no? Something that is not dark. Yan. Kung hindi pa man, o pwede na. Pwede na. Kailangan lang tumugon. No? Kailangan lang tumugon. Yung mahirap mamuhay sa kadiliman eh. No? Napansin niyo ba pag brown out, pag black out, ang gulo, no? Sa atin, black out, brown out. Sa Amerika, black out lang ang tawag eh. Tama ba, Ate Kayla? Black out lang, wala brown out, ano? Pagka namamatay ang kuryente, tumatahimik lahat. Pansin niyo, nung isang araw po, Monday yata yun, o Tuesday, nabanggang poster sa Antipolo, nabangga ng truck. Matay yung nung walang ingin, Pero nung namatay yung kuryente, tahimik talaga. Miski yung mga nagsisigawan, humihinto eh. Hindi ko alam, bakit. Pero alam ko paggabi, kaya tumatahimik, mahirap kumilos pag madilim. Ganun din, when we are left in the dark, ang hirap kumilos. Pwede tayong matumba, pwedeng mali ang gagawin natin. Kaya napakalaga ng significance ng pagdating ni Jesus. We are positioned, or we are given the opportunity and the chance to move from darkness to light. At ito yung magandang significance dito ng pagtatagpo ng magpinsan. Yan. Joy and peace comes when we understand our place in God's plan. Kaya ang saya nung magpinsan eh. Nagpalitan sila ng prophetic declaration. Nagalak yung bata sa sinapupunan ni Elizabeth. And then, di ba, after nun, makikita natin si Mary, di ba? My soul magnifies the Lord. My God, joys in God, my Savior, yung Magnificat, ang tinatawag. Bakit? Kasi, na-recognize nila yung significance ng kanilang ginagawa. Na-recognize nila, they have recognized the significance of their yes to God. Yung pag-oo nila, I am a servant of the Lord, be done to me according to your word. Sinabi ni Mary yung kay Gabriel. Angel Gabriel. And ito, sana, pag-uwi natin, tandaan natin, wala ba tayong nararamdamang kapayapaan at kagalakan o bitin? Tingnan natin, are we in the place where we are part of God's overall plan? May plano ang Diyos eh. May plano ng Diyos sa buhay natin, pero yung plano ng Diyos sa buhay natin, bahagi ng isang mas malaking plano. Nasaan tayo dun sa plano ng Diyos? Yun ang magandang pag-isipan natin and answer. Kanina, how do we recognize what keeps us from recognizing God so that we can respond? Ano ba yung response natin? Dito naman, alam pa natin, nakikita natin ang sarili natin bilang bahagi ng plano ng Diyos. O baka, wag naman. Sabi mo, wag naman. Baka mamaya bahagi tayo ng plano ng kaaway. Nang ginagawa natin. Tuwan-tuwa, kaya yan, ginagawa natin yung part niya. Kakampi ko siya. Okay, dito masaya yung magpinsan. Bakit? Because of the joy of the significance of their role in God's overall plan. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. And the last, when we recognize the presence of Jesus, because our hearts is prepared, or are prepared, we know His importance. Alam natin yung kanyang kahalagahan. Sabi niya, blessed is she who has believed that what the Lord has said to her will be accomplished. Yan. So, ibig sabihin, pagbibigay ng kahalagahan. Ng kahalagahan. Pahalagahan po natin yung ginawa ng Diyos. Kaya nga we celebrate, and as we celebrate, let us put importance, values, the significance ng event on occasion. Yan. Ano yung pahalagahan natin? Ito, simple lang naman. God is a promise giver and He is a faithful promise keeper. Dineclare yan ni Elizabeth Diba? Blessed is she who has believed, naniwala siya. Bakit? The Lord has said to her and will be accomplished. So, katuparan to ng 1,000 taon na paulit-ulit sinasalin-salin na sinasabi ng mga lingkod ng Diyos. So, ito ngayon yung katuparan. Yan. Luke chapter 2, verse 9 to 11. Sabi rito, the angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Yan, yung mga, yung mga shepherd. But,
The angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all people." Yan ulit. Today, sabi dyan, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Son. Dito makikita natin, how do we put importance? Simple lang, we believe. We believe. Believe in the Word of God. Yung dalawang magpinsan, sobrang galak sila. Pinahalagahan nila. Bakit? They believe the Word of God and they were able to experience the power of God. Gusto natin maranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Sino rito gustong maranasan yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya? Yung pagbabago, no? Siyempre yung pagpapala, given na yun. Pero yung pagbabago, diba? Yung pagtatanggol, yung pag-iingat, yan, believe in the Word of God to experience the power of God. Kasama sa believe is responding properly to the Word of God. Yan, tignan niyo dito. So, nagtatanong si Maria, paano mangyayari sa akin yan? Ako ay dalaga pa at walang asawa. At yan, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. So, the Holy One to be born will be called the Son of God. Sabi diyan, tapos sinabi pa nung angel, Elizabeth, your relative is going to have a child in her old age. She who was said to be barren is in her 6th month. For nothing is impossible with God. Tingnan natin yung paano pinahalagaan ni Mary yung word Ito, I am the Lord's servant. Mary answered, may it be to me as you have said. Yan. So yan, may it be to me as you have said. So again, mga kapatid, ulitin ko, yung kanina sinabi ko, yung joy and peace, kailangan nangyayari yan if we understand yung plano ng Diyos kasama tayo doon. At pag naunawaan natin na bahagi tayo ng plano ng Diyos, yan, nagkakaroon tayo ng pananampalataya. We have faith to believe. And that will start our experience of God's power. So ito yan, Prepare natin yung puso natin to celebrate Christmas. Bakit? Because when our hearts are prepared, we are trying to recognize Jesus. Pwede, unti-unti mas nagiging sensitive tayo kay Jesus. Pero, ayan, napakahalaga that we recognize Jesus so that we can respond. We recognize Jesus so that we can place significance, we can understand, maunawaan natin yung kahulugan. At dahil naunawaan natin yung kahulugan, pahalagahan natin. Pahalagahan natin. Sana po, Christmas 2023, pahalagahan natin. Hindi, Pastor, pinapahalagahan ko. Pas pahalagahan natin yun. Bakit? Kasi matindi ang significance ng Kapaskuhan. Amen? Sige, palapakan natin ng Panginoon. Then let's stand and let's pray. So kanina po, sabi ni gusto po na may alpha session pa. Ganda po yung session 5, prayer. Yan. Alam nyo, in prayer, lalo kung lumalambot yung puso natin to recognize the presence of God and to be able to respond. So, if you want to know how to do that, simple prayer, stay po kayo mamaya. Lang naman yan, 25 to 30 minutes po. So let's pray. Heavenly Father, we thank you for sending your Son Jesus. Handaan niyo po yung aming mga puso para siya ay makilala, ma-recognize. Ma-recognize namin yung kanyang ginawa, ma-recognize namin yung presence niya sa aming kalagitnaan, ma-recognize yung presence niya sa anumang aming pinagdadaanan. Lord, whatever we're going through, we know Jesus is with us. Pangako niya yun eh. Sabi niya, lo and behold, I will be with you till the end. Pangako niya yun. At pangako niya rin po yun sa mga tumutugon dun sa commission niya, heal the sick, raise the dead. No? Mark chapter 16. He was with them, accompanying yung kanilang ginagawa with signs and wonders. Thank you. Kaya help us to recognize you, Jesus. Kayo po talaga yung dahilan ng Kapaskuhan. Kayo po yung reason for this season. And we pray that we understand the significance of the occasion. Na God took our form, lowly form, to save us. Sabi nga sa Bible, what is man that you are mindful of Him? Salamat po, you are mindful of us.
you so love us, hindi niyo pinagdamot yung inyong nag-iisang anak sa atin. Nawa, pahalagahan po namin yung pagmamahal na yan. Pahalagahan po namin. Nawa, mapaalala sa amin, may this season of Christmas, remind us, not just a significance, but remind us to or place an importance. Pahalagahan po, ingatan. Yung simbolo na okasyon na ito. Yan po ang prayer namin. Father, I just release everyone, Father, to you. Lord, may they have, Lord, an experience with your presence, Lord, as they celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. Maranasan po nila yung kagalakan na naramdaman ni Elizabeth, maranasan po nila yung pananampalataya, Lord, na pinakita ni Elizabeth nung nagkaroon siya ng encounter with the infant Jesus. Yan pong prayer namin, in Jesus' name, Amen. 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 God bless po.